Hello, mga dungday dudung ating daydung day, kumusta po? Well, as you can see sa title po, hindi okay kasi kami po ay nanakawan dito sa bagong bahay natin. Namin. 'Di ba? Kasi nga party kayo ng journey na ito. So, syempre parang kapamilya ko na rin kayo bilang updated kayo sa mga ganap ni Mama Colleen. So yun, pinasok po tayo. Actually, wala na po ako sanang planong mag-vlog about it. Hindi ko na sana balak ikuwento pa yung nangyari. Pero somehow I realized na I have this platform para po i-inform or balaan yung mga kababayan ko dito sa Rizal na mag-ingat po. Kasi kami, yes, automatic naman eh. Kapag may bahay ka, dapat mag-ingat ka. Automatic yon. Protect your place. Protektahan mo talaga. Pero syempre, kapag alam mo na may nangyayari na sa lugar ninyo, na talamak talaga yung krimen, nakawan, etc. Lalo na kung katabing bahay mo lang, recently na nakawan, di ba mas magiging alerto ka. So, wala kaming alam na may nangyayari na palang nakawan dito sa lugar. So, yun. Sasabi ko, I have this platform para magbigay ng babala, ng warning, ng reminder sa aking mga kababayan dito sa Taytay Rizal, Muzon, Angono Rizal, Binangonan Rizal, na maging extra vigilant po tayo. Mag-ingat po tayo kasi po may pagala-gala pong magnanakaw na hanggang ngayon po ay hindi pa rin po sila nahuhuli. Ang nakakalungkot lang dito, may mga nahuhuli man, pero labas-masok lang po pala sila sa kulungan. So, totoo naman bottom line, kailangan mo nalang protektahan talaga yung lugar mo So, yun lang, protektahan mo yung place mo, kung kaya mong mag-extra budget para sa mga katulad ng electric fence, yung mga ganyan, please do so. Lalo na kung doon ka magkakaroon ng peace of mind. Doon ka magkakaroon ng kakampantehan. So kami, wala sa budget na, binabudgetan pa po namin yung electric fence. Pero dahil nga po sa nangyaring nakawan, mas napabilis po yung pagpapakabit namin ng electric fence. Mahal siya, pero mas nakakatulog na kami sa gabi ng maayos dahil alam namin na may protection na kami, level 1 or level 2 o kung anumang level yan. So ayoko pong magbigay pa ng too much information. So babasahin ko na lang po yung pinost ko sa Facebook page ko. So nilooban kami ng magnanakaw, nilason si Tommy, yung itim ko na aso na Shih Tzu. Ang theory namin, hindi talaga siya nagkaparvo o hindi sadya na lapses ko ba? Kung bakit siya nagkaparvo? Kasi dinala ko siya sa vet na hindi ko alam kung okay ba. Kumbaga parang sinadya po na magkaparvo siya, maging mabilis ang buhay niya, bumula yung bibig niya, kasi ang theory namin, nilason siya. So, bakit yun yung naisip namin? Kasi po, feeling namin ilang weeks na siguro nilang tinatrabaho ito. Yung time na namatay po si Tommy, doon din po namatay yung aso ng kapitbahay namin na very masigla. So, theory lang po yun. So, anyway, ayoko na po, ulitin ko lang po, kasi totoo lang, hindi ko balak magkwento kasi iniiwasan ko yung mga taong mema na imbes na makatulong, magvi-victim blame pa. Imbes na makatulong, diba, yung marami pang sasabihin na, kasi kayo, kasi ganyan, na parang, again, ang kami lang po is moving forward. And disclaimer po, sa nangyaring ito, marami kaming lessons na natutunan. Okay? So, no to victim blaming. Alright? So, eto na, wala po akong plan na magkwento. Sana, pero naisip ko bigla na bakit hindi ko gamitin ang platform ko to send awareness, lalo na sa mga area ng Taytay, Muzon at Angono, Rizal. By the way, may mga nagtatanong sa comment section, saan daw kami sa Angono? For privacy purposes po, hindi ko na po madidisclose yun. So, paalala na lang po sa mga lugar na nabanggit.
May gumagala po na magnanakaw, akyat bahay sa ating lugar at nalaman naming sunod-sunod ang nakawa na nangyari. And yes, our house was the latest victim. Nang makausap namin ang police, we found out na last December 30, may nalooban sa kabilang subdivision. Last January 5, sa isang street sa loob ng aming subdivision, as last week sa tapat ng bahay na nasa likod namin. Hindi ko to alam, we are not aware. Actually, after ko po i-post itong post na ito, may mga nagpi-PM sa akin na ganitong subdivision kami nakatira and sunod-sunod po yung nakawan ng motor, cellphone, etc. So now, gamitin ko to baka sakali maka-reach out sa mga nearby houses pa to be extra vigilant. When I say extra, kung maingat na kayo ngayon, mas doblehin pa at kung kaya ng expense na mag-secure ng protection sa bahay, please do so. Because these people are heartless. Sisimutin ka. At alam na alam nila ang galawan. And once they got your phone, kaya nilang i-gain yung access in a snap. Ganun kabilis. Nakuha nila ang iba naming gadget, including Daddy Dodong's Philips cellphone, at napalitan nila lahat ng password ng account niya since nandun lahat sa phone niya, yung pang-authenticate eh. Kaya importante po talaga na pag-authenticate, lalo na po sa mga socials, media natin, online banking natin, which by the way, hindi talaga ganun ka-secure ang online banking pala. Oo, yun yung learnings namin. Kasi kaya nilang i-access eh. Mabilis po sila gumalaw. Hindi na lang po sila basta magnanakaw. I think meron silang kausap para magawa lahat ng ito na masimot ang laman ng pera mo in just a snap. So dapat po, ayan na, by the way, hindi ganun ka-secure yung online banking or kung meron ka pa sa ibang gadget, siguro dapat nakasaksak ang pang-authenticate. Though hassle ito, but safe. Or better, add someone from your family members na pinagkakatiwalaan mo na hindi kasama sa bahay na yun ang gagamiting pang-authenticate instead your own phone. Hassle again ito, pero pinaka-safe. In total po, nakuha nila ay 5 gadgets, 1 laptop, cash, pampagawa ng kusina namin at cash sa online banking ni Dodong Philip. Again, they were able po to get or have access sa online banking ni Dodong Philip kasi nakuha po yung cellphone. Nandun yung SIM card niya na pang-authenticate, nandun yung email address niya and all. Kaya nga sabi ko kanina, kung kaya ninyong pagsiwa-hiwalayin, better po. Kasi promise, grabe. Isa na lang po sa pinagpapasalamat ko, okay kami na buong pamilya ko. Ninakawan lang kami at hindi sinaktan. Kundi baka kwento na lang po ang pamilya Mateo sa inyo. To think po na nagawa po nilang pumasok sa kwarto namin habang tulog kami. We usually lock our bedroom door, pero dahil may aso kami sa kabilang kwarto na binabantayan dahil bagong panganak, maya't maya ina-assist namin si Cutie kasi baka madaganan yung bagong silang na anak, nung bumalik na po sa kwarto, hindi na po na-ilock yung master bedroom. May CCTV po, meron. May lapses and may lessons. Pero again, ang ipinagpapasalamat namin, ninakawan lang kami at walang sinaktan sa amin. The thinking na nakapasok sila sa bedroom chills me, but Lord, thank you. We are now taking necessary actions para sa safety ng pamilya. Don't worry po, musta kami. Sa totoo po, ito po, sasabihin ko po sa inyo. The moment po na nalooban kami, our faith to God is greater than our fear. Alam kong mahal kami ng Panginoon. Alam ko, noong mga oras na yon, under pa rin kami ng protection niya nang mangyari po ang nakawan. Habang kami po ay mahimbing na natutulog. Mahal kami ni Lord. At hindi ang mga walang puso na yan ang magpapatibag ng faith namin sa Kanya. Habang sinasabi ko sa iyo, kinikilabutan ako. Diba? Kasi imaginein mo, isang pitik lang eh. May magising lang sa amin, tsyuk-tsyuk-tsyuk, patay. Diba? Pero iniyakap kami ni Lord. Hindi niya kami hinayaang magising. Hindi ko alam kung merong inispray din yung magnanakaw. Siguro mabait pa rin sila para hindi pumasok sa isip nila na patayin kaming mag-anak. Pero isa lang ang pinagpapasalamat ko, Lord, we are alive. Lord, thank you. Lord, niyakap mo kami ng protection mo. Kaya thank you po. Sobra-sobra.
So, yun po. Natakot ba ako? Oo, may takot. Pero, mas malaki po ang paniniwala ko sa Kanya. Thank you, Lord. Yun talaga. Grabe, ngayon nagsisink in sa akin yung lahat. Diba? Parang binigyan niya kami ng presence of mind during that time. Nangyari po ito, January 20 ng madaling araw. Pagkagising ko, nagproseso agad yung utak ko on what to do, anong dapat kong maisalba pa, anong account ang kailangan kong i-secure. Binigyan ako ni Lord ng presence of mind. Hindi niya ako hinayaang matulala, hindi niya ako hinayaang lumugmok sa isang tabi. And Lord, bakit naman pinasok kami na magnanakaw? Hindi niya rin kami hinayaang, alam mo yun, magtalo ni Daddy Philip, or mag-away, or magsisihan, kundi namayahan ni po noong mga oras na yun yung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga dapat na pag-usapan, ano yung mga dapat, basta nakita ko po yung teamwork naming mag-asawa. Kinikilabutan ako, diba? Iba yung teamwork, as in, parang, actually, sinabi sa akin ni Dodong Philip na medyo, to be honest, nalungkot siya, nagagalit siya, kasi bilang ama or haligi ng tahanan, he was not able to protect the house. Parang somehow meron siyang ganong thinking. But nandito kami, mag-partner kami, sabi ko, kasi sabi niya sa akin, "Ma, after nito, wag na nating dibdibin, ha." Sabi ko talaga sa kanya, even yung mga close to me, yung mga mahal ko sa buhay, sila mama, sila ate, iniisip nila na affected sobra ako or madedepress ako. But alam mo, sabi ko talaga sa kanila, sa asawa ko, kay Dodong Philip, you know, Dad, anong nangyari ngayon? Hindi ako nadedepress. Hindi ako nalulungkot. Kundi parang mas nagpapasalamat ako kasi buhay tayo. Mas nagpapasalamat ako kasi pinotrektahan tayo ni Lord. Diba? Ngayon, walang room para manise, walang room para magsisi na bakit kasi ganito, bakit ganyan, kundi the only thing na ginawa na lang namin is to move forward. Kasi yun eh, we cannot undo kung ano yung nangyari kahapon, last week. But ang pwede natin gawin is mag-move forward sa kung ano pa yung pwede natin gawin to be better. Diba? Mag-move forward, mag-move on. Kasi kung hahayaan mo na matalo ka ng lungkot dahil sa nangyari, eh di nanalo lalo yung mga bugatahong na yun, yung mga magnanakaw na yun. Diba? So, ganun lang yun. Don't give them something na magdiwang pa sila dahil naging successful sila. Yes, they were successful po na mapasok ang bahay. Pero sorry, mga magna, hindi po kayo successful na matinag yung faith namin kay Lord. Because after what happened, mas lalo pang tumibay yung faith namin sa Kanya. Amen? Parang ako nagbibisa dito. Hindi sobra lang. Ngayon lang kasi ako nakapag-video. Anong date na ba ngayon? It's 27. It's been 7 days. Diba? So, yun lang. So again, sa mga kababayan ko, specifically Taytay, Luzon, Angono, Rizal, be vigilant po. Be more extra careful. Walang masamang magtiwala sa paligid, pero pagbantay gihapon lagibi, kahit bisag gaano kakabuutan, marami po talagang hindi marunong lumaban ng patas sa buhay. Kaya mag-ingat po tayo. Umaatake po sila sa kahimbingan ng ating tulog between 3 a.m. 4 a.m. Nagawa nilang ma-penetrate ang account ni Dodong Philip in just 30 to 40 minutes. So, yun. So, mag-ingat po tayo. Alright? If you can do na, hindi talaga maiwasan na mag-online banking, mag-Gcash, o kung ano mga account yan, hindi maiiwasan yan eh. Yung sinasabi ko na lang na authentication, if meron kang pwedeng paglagyan ng ibang number, diba? Kaibigan mo, kapamilya mo, go. Matrabaho pero mas safe. Or kung may malaki kang savings, wag mo siyang ilalagay sa online banking para just in case lang na manakaw yung cellphone mo, hindi madadali yung pinaka-savings account ninyo. Kung magkakaroon ka man ng online banking, yung online banking lang, nalalamanan mo lang siya anytime na may kailangang gastusin. So, yun lang. Alright? So, maraming salamat po. I would like also to thank Angono PNP Police, si PCPL Conde at PSSG
probadora sa pag-asikaso at imbestiga nito. Maraming salamat po. So, yun lang po. At hindi ko na kukunin yung oras ninyo. But again, many salamat po. So, yun. Huwag matitinag ang faith natin kay Lord. Lagi niyong tatandaan, our faith should be greater. Tama ba yung English ko? Dapat mas malaki yung faith natin sa Kanya. Material na bagay lang yan. Pero si Lord na ang bahala. So, maraming salamat everybody. Until next vlog. Mahalo ka, Kube. Mwah.